So, Gagalawin ko po baka mag-away ako. good morning po. Good morning. Pwede bang pakibati naman yung katabi mo ng isang magandang umaga? At sabihin mo rin sa kanya na pinagpala ka ng Panginoon. Nakaka-overwhelm kasi di ko alam. Pinag-uusapan namin ni Emir kahapon kung kailan yung last time na tumayo ako dito. Hindi ko na rin matandaan at kung anong occasion. Pero hindi ito ganito karami. So, pwede bang palakpakan natin yung Panginoon kasi talagang puno-puno niya yung church natin dito sa Angeles. At second week po ng pinag-uusapan natin na resilience. At last week, kahit hindi wala ako dito, tinanong natin kay Pastor Mel at nakita natin na sinabi niya sa inyo kung ano ba yung ibig sabihin ng resilience or resilient. Sa madaling salita, ito nga po ay pagiging isa lang yata yung nakatanda, Pastor. Pagiging matatag o matibay. So, dahil minsan lang naman tayo magsama-sama, tinanong ko din naman si Brother Emir kung ilang oras pa. Okay, sabi niya, open time. Pag sinabi open time, parang computer shop lang. Kahit anong oras mo gusto matapos. Okay lang po ba yun? Hindi. Sabi niya, huwag naman lalampas ng 2 hours. Huwag kayo mag-alala, wala naman 2 hours. 3 hours lang siguro. Okay. So, sige nga po, tignan nga po muna ninyo ulit yung inyong mga katabi. At sige nga po, tignan nyo. Tignan nyo lang. Kung yan ba ay matibay o matatag. Tignan lang huwag nyo uhusgahan Okay? Tingin lang. Alam niyo po kasi, kapag sinabing Kristiyano at binigyan ka ng title na matagal ka ng Kristiyano o mainit kang Kristiyano, hindi po nangangahulugan na ikaw ay matatag na talaga. Okay? Hindi po kasi ito automatic na kapag naging Kristiyano ka, tumanggap ka sa Panginoon, is matatag ka na. Pero tama po na tayo ay binibigyan ng katatagan ng ating Diyos. Pero as we Christians, kailangan resilient talaga tayo. Resilient talaga tayo. Ngayon, kung sasabihin ninyo na, ay pastor, resilient ako. Okay? Kasi po, lagi ako na-attend sa church, lagi akong nandyan sa mga gawain, hindi ako nawala sa Panginoon. We can say na parang may katatagan talaga tayo. Pero hindi natatapos doon yung pagiging Kristiyano natin. Lalo na kapag bagong mananampalataya ka. At yung pagsubok na meron tayo, we can say na ngayon, kayang-kaya natin yan, dumarating sa atin yung pagsubok na hindi natin inaasahan. Yung pagod, yung tukso, yung hirap, at kapag nangyari yun, ang tanong nga sa atin is, nananatili ka ba? Sige po, pag-usapan natin ito. Ready na po ba kayo? Medyo mabagal yata si Pastor. Mabagal yung intro. Ready na po ba kayo? So kapit lang po kahit matagal tayo kasi minsan nga lang tayo magkakasama. So meron po isang libro na isinulat po ni A.W. Tozer. Okay. Sabi dyan ni A.W. Tozer, meron siyang challenge sa mga Christians na kontento na sa pagpunta lang sa church. At napakaganda po ng challenge na ito, ng book na yan. Ang sabi ni A.W. Tozer, ngayong natagpuan mo na ang Panginoon, that is the only beginning of endless pursuit sa Panginoon. Hindi po ibig sabihin na nakilala mo ang Panginoon, nabautismuhan ka, tinanggap mo siya as Savior and King, ay tapos na. Attend na lang tayo sa church, tapos punta na sa langit. Diba? Hindi po gano'n. But it is only the beginning of pursuing God.
So sa mga matatagal na pong Kristiyano dito, pinopursue niyo pa ba yung Panginoon? Ay, hindi na. Pinopursue niyo pa po ba ang Panginoon? Amen. Ngayon alam mo na hinanap ka ng Panginoon, ngayon naman yung oras na siya naman yung hahanapin mo. Intentionally. Why? Bakit? Kasi yan yung magbibigay sa iyo ng katatagan in times of trials and temptation. At ang karaniwang tanong po dyan, Panginoon, bakit ako? Bakit ako pa? Bakit sa dinami-dami ng tao, sa dinami-dami ng pagpapaguran mo, pag-aaksayahan mo ng oras, bakit ako pa? So, merong paghahanap, merong search. Kasi mapapatanong ka talaga na, Lord, bakit ako yung hinanap mo? Na bakit ako yung inuna mo sa pamilyang ito at napabilang sa church na ito? Yun yung point ni A.W. Tozer, that there is something in your soul that you are wanting to know more about God. Nararamdaman din po ba ninyo? Ganon din po ba kayo? Kasi kung hindi, wala tayong pinag-usapan ngayon. Di ba? Kasi wala tayong paghahanap sa Diyos. So dyan naman natin pag-usapan yung dalawang tao ito. Kilala na natin ito. Kahit nakapikit siguro tayo at marinig lang natin yung pangalan. Abraham and Lot. Anong background ni Abraham? Yung isa, masunurin. Yung isa naman, medyo questionable yung kanyang character. Kasi makikita mo na lang siya sa mga susunod na kwento ng kanyang buhay, he is living in the wicked city of Sodom. But then again, they are both found by God. Teka lang, Pastor, hindi ba wicked itong si Lot? Because he lives in Sodom. Meron pong verse sa 2 Peter, actually, 2 Peter chapter 2, verse 7 to 8, kaya na lang po maghanap ng verse na yan. Nasabi doon, he is also considered righteous. Ngayon, ang pagkakaiba lang ng dalawang ito, si Abraham is found by God to be friend by God. Kasi si Abraham po is hindi lang na-born again. Ibig sabihin, hindi lang siya tunay na may pananampalataya sa Diyos, kundi naglingkod talaga siya at nakakilala sa Panginoon. At hindi lang natapos sa pag-attend ng church, kundi naging kaibigan pa siya ng Diyos mismo. At ito namang si Lot is found by God to drag by God. Ibig sabihin po nun, kinaladkad ng Panginoon. Parang pangat ng term. Pag inimagine mo, ano ba yung pagkaladkad na yan? But, yan yung sinasabi niyan sa Biblia. So, tignan nga po ninyo ulit yung inyong katabi. Tignan nyo lang ha, huwag nyo musgahan. Tignan lang. Baka, tignan nyo lang, no? Kung yung katabi ninyo is Kristiyano talagang masasabi natin na nandiyan dyan, di ba? Talagang minsan, ang reality, ang Kristiyano kailangan kalad ka rin. Tama po ba? Agree po ba kayo doon? Kailangan talagang kalad ka rin. Kahit kami nung panahon namin, kay Brother Celso and Sister Alfred, kami talagang pagbabangon na yan. Gigisingin ka, mag-ready na. Mag-ready na sa church. Ay, oo eh. Matutulog pa ako eh. Bago yan naalis, sasabihan ka na naman yan. Ibig sabihin, kinakaladkad tayo. As Christian, kinakaladkad talaga tayo para pumunta sa church. At yun yung katotohanan. And that is Lot. No? Nakakilala sa Panginoon at nakatanggap sa Panginoon, pero kinailangan kaladkad. So dalawang picture po ng believers ang meron tayo ngayon. Yung isa, ulitin natin, naging kaibigan ng Diyos. Yung isa, kinaladkad ng Diyos, pabalik sa Kanya. Okay? Dahil pareho silang hindi tinigilan ng Diyos. So nakakasunod po kayo? Nandiyan pa po ba kayo? Okay. So sino na po dito ang nakakilala sa Panginoon? Taas po ng kamay. Nakakilala sa Panginoon. Or yung mga bagong nakakilala sa Panginoon. Mga bago. Wala pa. Basta po. Naiiya lang. Okay. Ito po yung sasabihin ko sa inyo, mga kapatid.
relationship doesn't guarantee intimacy. For example, sabihin natin sa mag-asawa na lang or mag-boyfriend or girlfriend, kapag, hindi ibig sabihin, kapag kayo ay nagsabihan ng I love you, and after all these years is close kayo. Close pa rin kayo. Di ba? Ibig sabihin, kailangan ninyo itong pagtrabahuhan. Kailangan ito ay intentional para magkaroon kayo ng malapit na relasyon. Tama po ba? Kaya nga madalas, pag walang bonding, naaagaw eh. Tama po ba mga kabataan? Di ba? Kasi walang malapit na relasyon. So gaya din yan sa Panginoon, meron tayong relasyon sa Kanya. Tama po. Meron tayong relationship sa ating Panginoon. Pero, kahit meron pala tayong relasyon sa Kanya, hindi ibig sabihin nito na we are intimate with God. Ay, ganun ba yung pastor? At ganyan po yung nangyari kay Lot. May relasyon sa Diyos, pero hindi dinevelop yung relasyon sa Diyos. So, ibig sabihin, hindi doon nagtatapos na meron ka lang basta relasyon sa Diyos, you need to develop relationship to God. Dahil kung hindi, magiging kagaya ka ni Lot. Pero may good news. Ito yung good news. Binanggit po kanina sa scripture natin. Ang good news is, James 4:8, draw near to God, and He will draw near to you. Ibig sabihin pala, walang problema. Kasi kapag lumapit tayo sa Kanya, ay lalapit din pala siya sa atin. At yun naman talaga yung gusto ng Diyos eh. Yun yung gustong-gusto niya, na maging close kayo. At sa totoo lang yan mga kapatid, excited na siya na makasama ka sa langit eh. Excited na rin po ba kayo na makasama siya sa langit? Sino na pong excited? Amen, Sister Julie. No? Pero yung iba, sasabihin nila sa akin, Pastor, excited ka rin, hindi naman nagmamatagal. Baka mamaya sunduin na ako eh. Diba? At kung hindi tayo papalapit sa Diyos, ito yung very question eh. Anong ginagawa mo kung hindi ka papalapit sa Diyos? You are drifting away from God. Kasi may mga panahon sa buhay na ang tao na gusto mo na lang sumuko, hindi dahil mahina ka, kundi dahil pagod ka na magantay, pagod ka na masaktan, pagod ka na lumaban. Pero ang tanong, kapag nahihirapan ka na, saan ka tumatakbo? Kasi doon malalaman kung may resilience ka eh. Ang resilience ay hindi lang kung gaano ka katagal tumagal, kundi kung sino ang hinahabol mo habang nahihirapan ka. So halos lahat tayo dito nakakilala na sa Panginoon, tama po. At na-born again, nagdilingkod sa Panginoon, tumanggap sa Panginoon. At tayo po, naturally, hinihila tayo ng mundo ito. Ang sinasabi natin ngayon is, kung hindi natin sisikapin intentionally ang sarili natin in prayer life, in ministry, attending church, activities, etc., etc., ang natural po natin is kasalanan. Di ba? Sa panahon na hindi tayo nananalangin, sa panahon na wala tayo sa church na ito, sa panahon na wala ka sa activities, anong ginagawa mo? And that is something drifting you away from God. Kasi natural sa atin yun eh. Yun yung nature natin. Hello? Nakakasunod pa po. Buhay pa? Nandyan pa? Kasi habang nandito tayo sa mundong ito, ang masusunod at masusunod, yung ating fleshly desire. Kaya kung hindi mo sasadyain, alam mo na kung saan ka pupunta. Magkakaintindihan po ba? Sinasabi po natin ito ng may pagmamahal pa rin ha. Kahit mabigat. And you will be like Lot kung hindi natin ito gagawin. Napapalayo at papalayo sa Diyos. At dun ka nawalan ng resilience. So don't get this wrong mga kapatid ha. Hindi po ito works to be saved. Ito po ay tatrabahuhin mo lang yung iyong relasyon sa Diyos. Yung lalim ng relasyon mo sa Kanya. Kasi we intentionally want
to abide from God para maging resilient ka. At paano man mananatili kung hindi mo ito tatrabahuhin? Ang natural nga natin is drifting away. Diba? Kapag hindi tayo lumalapit sa Diyos, and mawawala ka sa pananampalataya. At may mga tao na kahit may ministry, kahit na pag nakita mo parang ang lakas-lakas o ang tatag-tatag, diba? Pero umaalis sa church. Alam niyo po anong problema? Ang problema po ay hindi ang church. Ang problema is yung relationship sa God. Kaya, yung nawala sa church, bunga na lang yun ng kanyang ginawa. Nawala siya dahil napalayo talaga siya sa Panginoon. At doon, magiging katulad ka ng mundo. So, ayaw po natin mangyari yan sa inyo mga kapatid. So, let's find out ano ba yung sikreto ni Abraham, bakit siya naging kaibigan ng Diyos. So, ready na po kayo ulit? Okay, so ito na po yung sikreto ha. Gusto niyo po bang maging kaibigan ng Diyos? Yes, lahat tayo. So, sa Panginoon po, iba ang ibig sabihin ng friend. Kasi sa akin, ang definition ng friend is something na kahit saan ka masaya, susuportahan ka niya. Diba? Suportahan ka kahit saan yan. At hindi po ganoon ang friendship ng Panginoon. Hindi sila parang body-body lang na Lord. Okay, tayo dyan ha. Mamaya dito tayo ha. Hindi ganoon. Kasi ang friendship na meron si Abraham sa Panginoon is some kind of God gives him secrets. Kasi it is founded by obedience, not bondings. Okay, nakakuha ko ninyo. Pagsunod, hindi po yung bondings. Kasi sa friendship sa mundo, mag-uusap kayo kung saan kayo kakain, may masusunod sa inyo na isa, di ba? Saan kayo bibili, saan kayo tatambay, saan kayo gagala. Yun po yung friendship sa mundo. Dito sa Panginoon, is all you need to do is obey God. Ano pa ba? Ano pa ba yun? Ito po, para mas maging malinaw. Sabi po ng Psalm 25:14, friendship with God is reserved for those who reverence Him. Meaning, mga kapatid, ang pagkakaibigan sa Diyos, hindi yan nadadala ng pag-attend sa church. Hindi sa prayer life. Ang pagkakaibigan po sa Diyos is dala po ito ng reverence mo sa Kanya. Okay? Meaning, di ba? Respect. At nawawala talaga yung respeto na yan nowadays sa mga church. Because they approach God as if na parang ano lang siya genie in a bottle. Nahingi ngayon, di ba? Pag nabigay na, wala na. Di ba? At yan yung nawawala sa mga church nowadays. Yung salitang reverence. Kaya no wonder, ang isang church is walang masyadong friendship dahil nga wala yung o kulang yung salitang reverence. Because reverence is respect. Reverence is deep sense of hope na sa tuwing haharap ka sa Kanya, dapat makita mo kung gaano ka makasalanan. Yan yung friendship. At ganyan si Abraham sa Panginoon. So kapag nakuha mo yon, ito yung gagawin sa iyo ng Panginoon. Sabi dyan, sa mga sumusunod, with them alone, He shares the secrets of His promises. So ito naman po yung maganda sa Panginoon, mga kapatid. Na kapag kaibigan ko pala ang Panginoon, He will share the secret of His promises. Sasabihin niya kung paano niya gagawin yung kanyang pangako sa akin. And that is friendship. Walang ililihim sa'yo. Naranasan niyo na ba yun? Diba? Kaya mga kapatid, minsan naguguluhan ng isang tao kung ano ang gagawin niya, kung anong pipiliin niya, magtatrabaho ba siya dito o doon sa ibang bansa. Hindi alam kung ang Diyos ang nagsasalita sa kanya o demonyo ba. Hindi niya alam kung anong susundin, litong-lito. Ang Panginoon po, malalaman mo kasi na siya yan because He will disclose the secret of His promises.
Kaya kung naranasan nyo yan mga kapatid, nangungusap sa'yo ang Panginoon. Kaya kung hindi ka makapag-decide kung anong gagawin mo, anong pipiliin mo, alam mo na kung anong problema. Okay? Ganyan po ang nangyari kay Abraham sa Genesis chapter 18, verse 16 to 19. Basahin po natin. Masyado mo maliit or yun lang yung okay. Babasahin ko po sa inyo. Ito po yung bago gunawin ng Sodom at Gomorrah. Then, the men set out from there, and they looked down towards Sodom, and Abraham went with them to set them on their way. The Lord said, "Shall I hide from Abraham what I am about to do? Seeing that Abraham shall surely become a great and mighty nation, and all the nations of the earth shall be blessed in him. For I have chosen him, that he may command his children and his household after him to keep the way of the Lord by doing righteousness and justice, so that the Lord may bring to Abraham what he has promised him." Ibig sabihin po, ang Panginoon is very concerned from delivering the promise dito kay Abraham. Okay? So, para po sa mga excited maging kaibigan ng Diyos, kayo kanina nagtataas tayo ng kamay, ito po yung sasabihin ko sa inyo. The reward of friendship with God is not more from Him, but more of Him. So, nakukuha po natin. Hindi yung mas marami siyang ibibigay sa'yo, kundi mas marami siyang matatagpuan, o mas marami kang matatagpuan na sikreto mula sa Kanya, o mas makikilala mo pa siya. Yun po yung reward. So let's see, ano pa yung sikreto ni Abraham kung bakit naging kaibigan siya ng Diyos. Ito po pakakatandaan ninyong mabuti. At pakinggan po ninyo itong mabuti. So he chose a life of sacrifice. Kung kakilala natin ng maigi sa Abraham, ang buhay niya ay mula umpisa, punong-puno talaga yan ng sacrifice. Ano-ano yon? Sabihin natin sa inyo yung una, sacrifice niya is, sa Genesis chapter 12, sabi ng Panginoon, umalis ka sa nakasanayan mo. Diba? Sa kinalakihan mo, sa pamilya mo, at pumunta ka sa lugar na ituturo ko sa'yo. Wala pang kahit ano, wala pang destinasyon. Diba? Wala pang Google Maps. Pero, he still sacrificed. Iniwan niya. Hindi madali. Kuwari, taga dito ka, sa church na ito, paalisin ka ng Lord ng ganun-ganun lang. Saan ka pupunta? Diba? Hindi madali. You need to sacrifice. At ganun yung ginawa ni Abraham. Second is, doon sa naging argument nila ng kanyang pamangkin na si Lot. Sabi niya doon, sige, since pareho tayo na pinagpala na ngayon ng Panginoon at sumusobra-sobra na, diba? Kailangan natin maghiwalay kasi hindi na tayo kasya dito. Sabi niya doon, sige, mauna kang pumili ng lupain na gusto mo. Na kahit ang dahilan kung bakit na-bless si Lot ay dahil kay Abraham. Pero ano ginawa niya? Pinahuna niya na pumili ng teritoryo. And that is sacrifice. Lastly is the classic story of sacrifice. His only son, Isaac, and Abraham really obeyed God. Walang resilience kung walang sacrifice. Kasi ang matibay ng Kristiyano, hindi lang yung nasa komportable siya, kundi yung handa siyang sumunod kahit mahirap. Diyan naging friend ng Diyos si Abraham. Alam niyo mga kapatid, isang bagay pa na totoo sa Panginoon at sa panahon natin ngayon, lalo sa ating mga Kristiyano, kung bakit shallow, mababaw yung relationship nila sa Panginoon is takot sila na mag-sacrifice. Takot mag-sacrifice. Na para bang kapag may hiningi ang Diyos sa kanila, it is against sa kanilang naiisip na maganda para doon sa bagay na yan. Diba? Si Abraham po, kahit hindi niya alam kung bakit niya ginagawa ang iniutos ng Panginoon, he still sacrifice. So taas ka po ng kamay ng mga ligtas na. Ayaw maligtas na. Di ba kayo sigurado sa tinanggapin?
taas niyo yung kamay niyo kasi ligtas tayo eh. Di ba? At, yes. At tama rin po na it costs you nothing to get saved. Tama po ba, mga pastor? It costs you nothing to get saved. Because Jesus Christ paid the price for you. Wala kang ambag dyan. Wala kang ginawa para ikaw ay maligtas. Tinatagpo ka ng Panginoon, hinanap ka ng Panginoon, even in prayer, di ba, galing sa Diyos. Kasi kung di ka niya kinausap, hindi ka naman maliligtas eh. Di ba? It cost you nothing. Walang bayad. Priceless and free. At sa mga gusto po na sumunod sa Panginoon at gusto pang sumunod sa Panginoon, ito po yung sasabihin ko sa inyo. Tama po. Totoo na wala kang binayaran dyan. But, it will cost you everything to follow Him. Kasi kapag tinanggap mo ang Panginoon, sabi ng Bible, deny yourself, take up your cross, and follow me. Kakalimutan mo lahat so that you will follow God. At dito nahuhulog po yung marami. Kasi, ang totoo naman talaga, masarap na maligtas lang. Diba? Masarap na maligtas ka lang. Pero yung sumunod sa Panginoon, hindi mo usapan yata yan. Diba? Madami kang iiwan, madami kang babaguhin, madami kang aayusin, madaming tatanggalin sa'yo, madaming babasagin sa'yo ang Panginoon. At yun yung ginawa ng Diyos kay Abraham. Diba? At ikaw magde-develop ng intimacy mo sa Diyos. Ng relationship mo sa Diyos. Okay? So, punta tayo dito sa isang picture ng believer that is found by God to dragged by God. So, tignan natin ng mabilis mo yung picture ni Lot para maunawaan po natin at ma-recall. Si Lot po ay pamangkin ni Abraham. Okay? Pero, hindi talaga siya yung naka-receive ng pangako. Si Abraham po yun. At si Abraham, maybe close sila nitong si Lot. Maybe yung tatay ni Lot is patay na, so isinama niya, kahit sinabi ng Panginoon na yung family mo lang ang kasama mo, maybe tinangay na rin niya si Lot. To the point na halos equal na yung yaman nilang dalawa. At doon, dumating yung story na sobrang yaman na nila, hindi na magkasya sa isang lugar yung kanilang yaman. To the point na hindi na masustain ng kanilang territory yung yaman nila. Imagine that, gaano kayaman yun. No? Hindi na magkasya yung description sa isang tahanan yung yaman nila. At doon, sabi ni Abraham, huwag tayo magkaroon ng conflict, ng pagtatalo. So meaning, maghiwalay na lang tayo, ibig sabihin ni Abraham. So saying na, kapag dyan ka sa kanan, dito ako sa kaliwa. Pag sa kaliwa ka, dito naman ako sa kanan. At doon nga, pinili ni Lot ang magandang lupa sa Zoar. And it is well-watered. Siyempre, sa agriculture, at that time, water is the best resource. Diba? Pero, ang katabi ng lupain yun is Sodoma at Gomorrah. Yung wawasakin ng Panginoon sa Genesis chapter 19. So, hindi naman kung masama yung pinili ni Lot. At hindi naman siya mawawala sa church. Pwede pa rin siyang humanap doon ng lilipatan niya. Pumunta lang siya. Pinili lang niya yung greener pasture para sa kanya. Nakukuha po natin. Kasi pinapili naman talaga siya eh. Hindi ba? Sabi ng Genesis chapter 13, verse 12, nanatili si Abraham sa lupain ng Kanaan habang si Lot naman ay nanirahan sa mga lungsod sa kapatagan. At itinayo ang kanyang mga tolda malapit sa Sodoma. So imagine ito si Lot, mga kapatid. Nagtayo ng tolda malapit sa Sodoma and saying sa lugar na yon is like, sabihin na natin for example, ano ba? Hindi ba yung Sodoma dito? Yung ating Red Street. Red Street na lang. Red Street na po ba ngayon? Alam niyo, sige. Red Street, no? Sa mayaman, magandang lupain, pero katabi ng Red Street. Pero sa gabi, maraming patay, sindi ang ilaw. Okay? Pero ang sinasabi ni Lot dito, may Lord,
Hindi po ako magiging kagaya nila. Mag-aanap buhay lang po ako doon sa tabi ng lupaing iyan. At kung nandun kasi mapapakamot ka no? Kasi alam mo yung posibleng mangyari. At alam nyo, maaari din tayo makarelate kayo. Listen to this mga kapatid. He chose the greener pasture. At sino ba naman ang ayaw ng mas magandang lupa? Kapag pinapipili ka na, di ba? Pipili ka na rin lang eh. Pipiliin mo ba sa tondo, na siksikan? Di ba? Sa squatter area, meron namang park. Di ba? Meron naman magagandang subdivisions, di ba? Ba't pipiliin mo pa yun? At yun yung katotohanan eh. Na kapag pinapili tayo, pipiliin na talaga natin yung greener pasture. Kaso, yung pinili ni Lot, ang katotohanan doon, tabi ng Sodoma. But it's very tempting, mga kapatid, to do what the world does. At minsan talaga, nakakainggit ang buhay ng mga tao na wala sa Diyos. Kasi malaya eh. Malaya talaga sila sa napakaraming bagay na pwedeng gawin sa mundo that makes you drift away. But, sabi nga natin, let's just be honest mga kapatid. Minsan talaga naiingit tayo sa kanila. Kasi every Sunday, andito ka. Imbis na nasa beach ka ngayon, tagilid ka yun. Tignan mo, umitin, galing ka sa beach. Diba? Imbis na nandun ka sa lugar na gusto mo, nandito ka sa church ngayong linggo. Diba? Lalo na kapag libre yan, no? Or inilibre ka. Diba? Happy party. Or even family day. Yung iba, nag-enjoy kami, nandito sa church, nag-aasikaso. So it's really tempting mga kapatid. And this is Lot. This is Lot. Lot doesn't hate God. He loves God. He benefited the blessings, but envy the life of Sodom. Yun naman sinasabi ng Biblia. And it's like he's missing something na baka nasa Sodoma. So ang sinasabi ng buhay ni Lot is, hindi naman ako mawawala, Panginoon, but let me just have a glimpse of life of Sodom. Lord, titikim lang ako. Parang gano'n yung sinasabihin. Diba? Genesis 13:13. Ito yung description ng Sodoma. Ang mga tao sa Sodoma ay napakasama at labis na nagkakasala laban sa Panginoon. So kung babasahin niyo yung 2 Peter chapter 2, ito si Lot. He was righteous, but he was tormented inside. Kasi alam niyang makasalanan ng Sodoma at Gomora. Pero naiinggit siya sa buhay doon. Ito yung problema pa ni Lot Ganito lang kasi yung tingin niya sa relationship niya sa Panginoon. As long as He is benefiting me, I will remain loyal to Him. Ganun lang yung tingin ni Lot sa relationship niya sa Panginoon. Basta maganda ang trabaho, kahit araw yan ng linggo, basta malaki ang sahod sa tingin niya, galing ito sa Panginoon. Basta maganda ang sermon dito sa church na ito, dito pa rin ako. Magiging loyal ako dito. Pero kapag tinamaan ako, abay, ibang usapan mo. Ganun po si Lot. Hindi siya, Lord, ikaw ang masusunod sa buhay ko. But, ganito siya. Lord, kung saan ako pinagpapala, doon ako. Genesis 19:1, sabi dyan, the two angels came to Sodom in the evening, and Lot was sitting in the gate of Sodom. Ito na. Okay. Teka lang, sa Genesis chapter 13, pinapili pa lang siya outside the Sodom. Diba? Pero ngayon, sabi dyan, he was sitting in the gate of Sodom. Ibig sabihin po niyan mga kapatid, is naging isa na siya sa mga protector or elder ng Sodom. Kung ibig sabihin, sa madaling salita, naging bahagi siya ng lipunan ng Sodoma. At sa second part niyan, when Lot saw them, he rose to meet them and bowed himself with his face to the earth. Marunong pa palang mag-worship itong si Lot. Pero, sabi nga natin dyan is nag-aagaw.
yung kanyang espiritu. Nag-aagaw yung kanyang kalooban if he is doing right or wrong. Alam niyo, sa kabila ng pamumuhay po ni Lot sa Sodoma, ang katotohanan, hindi niya tuluyang tinalikuran yung pananampalataya. Kasi marunong pa siya mag-worship. Nag-worship pa siya. Kasi doon sa mga sumusunod na mga kwento, naging hospitable pa rin siya. Di ba? At kung tutuloy natin yung kwento niya, nawala naman lahat din sa kanya. Yung kanyang ari-arian sa Sodoma, yung kanyang asawa, nagkaroon siya ng mga pagkakamali, oo. Pero minsan, alam niyo po, ang resilience ay hindi laging perfecto. Kundi minsan sa simpleng pagpapatuloy sa gitna ng pagkawasak. Ito po yung twist ng resilience ni Lot. Sasabihin ko po sa inyo. Ang resilience ni Lot is kakaiba. Dahil hindi ito mula sa sarili niyang lakas, kundi sa paghawak ng Diyos sa kanya. Yung pagkaladkad sa kanya, yun yung nagbigay sa kanya ng pagkakataon na makabangon muli. At nakabangon siya dahil yun sa may humina sa kanya paitaas. Kaya kung hindi mo i-intensyon na lumapit at manatili sa Diyos, alam mo na ang mangyayari sa iyo. You will be like Lot. Now, if you feel like Lot, mga kapatid, ito po yung good news. Lagi may good news naman. Diba? Tunay na napakabuti ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Tunay na napakabuti ng Panginoon. Kasi yung sumisira sa iyo na Sodoma ay sisirain din ng Panginoon para lang makuha ka pabalik. Ganyan po tayo kamahal ng Panginoon. Even if napapalayo ka na sa Kanya, ang Panginoon kukunin at kukunin ka pa din niya pabalik sa Kanya. At may mga bagay po talaga na sumisira sa atin na na-enjoy natin. But God will destroy it kasi kahit masakit yan sa iyong kalooban, sisirain at sisirain niya ng Panginoon dahil sinisira ka niya. So resilience is staying in God even when life has drained your strength. He never lets go of you. Genesis 19:15 hanggang sa mga sumusunod. Ito po yung sinasabi diyan. As morning dawned, the angels urged Lot, saying, "Up, take your wife and your 2 daughters who are here, lest you be swept away in the punishment of the city." But he lingered. So the men seized him and his wife and his 2 daughters by the hand, the Lord being merciful to him, and they brought him out and set him outside the city. Minsan talaga, mga kapatid, kinakaladkad tayo ng Panginoon. But that is the sign of His mercy sa atin. Maraming nadadapa at nawawala dahil sa nakatingin sila sa past, sa kasalanan, sa failures, sa regrets. Kaya sila nadadapa, kaya sila nawawala. So, pwede po ba tayo mag-survey bago tayo matapos? Sino po makakapagsabi na kagaya siya ni Abraham? Magtaas po ng kamay. Walang. Sino naman makakapagsabi na kagaya siya ni Lot? Walang ibang karakter dito, dalawa lang. Huwag kayong mamili. Sige, salamat po sa mga nagtaas. Salamat, brother. But we can be honest, mga kapatid. Lahat po tayo kagaya ni Lot. And none of us like Abraham. Yun yung totoo. Bakit? Kasi ang katotohanan, ang Abraham natin is alam niyo po kung sino. Tignan natin yung sinasabi ng verse na ito. Genesis 18. Hindi ko na nailagay. 18:22 to 23. Umalis nga ang mga lalaki at nagpunta sa Sodoma, ngunit naroon pa rin si Yahweh sa tabi ni Abraham. Itinanong ni Abraham,
So, ibig sabihin, nag-usap si Abraham at ang Panginoon. Anong pinag-uusapan nila? Ito po, lilipunin po ba ninyo lahat ng tao ang mabubuti kasama ng masasama? So, di ba, before, ang sabi doon, sinabi sa kanya ng Panginoon yung secret yung wawasakin niya yung Sodoma at Gomora. At alam din ni Abraham na nandun yung kanyang pamangkin na si Lot. Kaya ginawa ni Abraham, nakipag-negotiate siya sa Panginoon. Nasabi niya, wawasakin mo ba, Panginoon? Kahit na ang dapat wasakin lang ay yung wicked at ang paparusahan mo ay sila lang. Diba? And this is Abraham, the friend of God. And we are all Lord. Ang Abraham natin is no other than Jesus Christ. Jesus is always interceding for us. And lagi, He is praying para sa atin na, Lord, anak mo yan. Na Lord, protektahan mo yan. Na Lord, huwag mong i-punish yan. Lord, mag-provide ka pa rin para sa kanya. Na Lord, ingatan mo pa rin. Na Lord, i-heal mo pa rin yan. Na kahit i-heal mo yan, alam ko, hindi yan babalik, but still, heal it. Yan po yung Jesus Christ natin. That despite kagaya tayo ni Lot, He intercedes for us. And He is our heavenly Abraham. Kahit na gustong-gusto natin na magpunta at mamuhay sa Sodom natin, Jesus is always praying for us. Kahit sa mga panahon na pagod ka na maging Kristiyano, Christ is praying in heaven. Kahit sa panahon na kina-question mo na siya sa pinagdadaanan mo, kahit disappointed ka sa Kanya, Jesus is always intercedes for us. Ganyan tayo kamahal ng Panginoon. And listen to this, mga kapatid. Hindi naman sana mangyayari yung Genesis 19 kung hindi umiwalay si Lot kay Abraham. If only Lot decided to abide in the shadow of Almighty God. Kung alam lang ni Lot yung kanyang security and safety, wala sa lupa. Kundi pala doon sa relasyon niya sa kanyang Abraham. And that is Jesus Christ. Hindi kailangan na kalad-kalad pa siya ng Panginoon paalis ng Sodoma. So anong ibig sabihin natin dito? Alam mo kapatid, if you just abide in the shadow of Jesus Christ, if you just abide in the secret place, if you just stick with Abraham, Jesus Christ, hindi naman kailangan wasakin ng Panginoon yung mga bagay na nai-enjoy mo. Ano ba ang bait ng Panginoon Diba? Sa Genesis chapter 13, nagkahiwalay sila Sa Genesis 15 to 16, niraid yung Sodoma at nakaptip si Lot. Alam niyo ano ginawa ni Abraham? Iniligtas pa rin niya si Lot Kahit na paulit-ulit. And then afterward, bumalik na naman siya. And Abraham negotiated with them. Isa pang bagay na alam ko sa Panginoon na iiwanan ko sa inyo mga kapatid sa umaga nito. Even if you don't live for God, God will not quit on you. Kahit hindi mo siya palaging piliin, hindi ka niya titigilan. Kahit na pabalik-balik ka pa sa kasalanan mo, He will not quit on you, kapatid. Nakakala natin tayo yung nagpo-pursue sa Diyos? Hindi siya pa rin at siya yung nagpo-pursue sa atin. Hindi ka niya titigilan. At kung kinakailangan, ang sabi nga, kakalad ka rin kanya, pabalik sa kanya. Akala natin tayo yung umahabol sa Diyos. Pero ang totoo, siyang hindi tumigil sa paghabol sa atin. Ganon tayo kamahal ng Diyos. At doon, nanggagaling ang resilience. Hindi sa lakas natin, kundi sa katapatan ng ating Panginoon. And gusto kong basahin sa inyo ito sa Panghuli. Maaari ba tayo tumayo? Resilience is not, hindi ako bumagsak. Kasi yun yung katatagan diba? Resilience is, kahit bumagsak ako, hindi ako tuluyang nawala. Kasi may Diyos na humihila sa akin paitaas.
And resilience is not proven when you don't fall. It is revealed when God still pulls you up. Yun po yung lagi natin tatandaan, mga kapatid. Shall we pray? Salamat po, Panginoon, sa buhay po ng aming po mga kapatid na narito. Pagpalain mo po sila, Panginoon. At patuloy, Panginoon, na bigyan ng katatagan sa kanilang mga buhay. Ano man, Panginoon, yung kanilang pinagdadaanan right now, alam mo po, yung kanilang struggle sa buhay. Even though sila ay nakikita ng katatagan, ng kalakasan, but Lord, alam namin na wala kaming kayang gawin kung kami po ay malayo sa iyo. So we choose right now, Lord, sa mga panahon na ito, na kami ay natuto ng iyong mga salita, na manatili sa iyo, sa iyong katapatan, dahil dito kami magiging tunay na matatag. Salamat po, Panginoon, sa church na ito, na siyang patuloy na naglilingkod sa iyo. Kaya po pagpalain mo sila, at patuloy, Panginoon, na ingatan sa buong maghapon po yun. Una ito. At patuloy na ikaw ang manguna at maging sentro ng kanilang mga buhay. Huwag po nilang makalimutan ang iyong mga salita na siyang magbibigay sa kanila ng sandata at kalakasan sa araw-araw na pagsubok sa kanila pong mga buhay. Muli, maraming salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Jesus lang po ang sabi namin. Amen. Papuri po para sa akin.